Nagpaabot ng suporta ang Rizal Volunteers for Change kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagtakbo nito bilang senador sa nalalapit na midterm elections 2025. Anila, kahanga-hanga raw ang mga plataporma at plano ng butihing pastor sa bansa, lalo na sa pagsugpo sa korupsyon. Narito ang balita ni Sheena Torno. Patuloy na lumalakas ang boses ng taong bayan laban sa mga isyong kinakaharap ng kasulukuyang administrasyon. Sa kabila kasi ng mga pangakong pagbabago at pag-angat ng ekonomiya, tila nadaragdagan ang mga reklamo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Malinaw na raw na maraming Pilipino ang hindi na kontento sa mga polisiya at proyekto ng kasulukuyang pamahalaan. Kabilang sa mga isyong ito, ang mataas sa presyo ng bilihin, kawalan ng sapat na trabaho at kakulangan ng transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang Rizal Volunteers for Change pagod na raw sa mga politikong wala namang nagawang maganda para sa bansa. Isang pagtitipon ang inorganisa ng nasabing grupo Sabado ng Enero 25 para sa mga kumakandidato sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Kabilang sa mga panauhin, si PDP laban senatorial candidate Attorney Jamie Bondoc. Bukod sa kanya, naimbitahan bilang panauhing pandangal din ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ at senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Isa-isang inilahad ng representante ni Pastor Quiboloy ang mga plataporma at plano nito para sa bansang Pilipinas sa oras na makaupo sa Senado. Kabilang ang pagsugpo sa kahirapan, pagkakaroon ng marami at sustainable na trabaho sa pamamagitan ng turismo, pagkakaroon ng National Superhighway System at ang kanyang kampanya kontra ilegal na droga at kriminalidad. Si Arman Botohan, isa sa mga supporter, ay excited para sa pagtakbo ng butihing pastor. Para sa akin, with regards to Pastor Apollo C. Quiboloy, siyempre yung mga programa niya, nakikita naman natin, visualize talaga, na maganda talaga yung mga pinapatupad niya, lalo na sa Davao. Kung ano yung nagawa ni Pastor Quiboloy sa Davao, lalo na sa mga programa sa KOGC, yung mga, lalo na doon sa Barangay Tamayong. Sabi ng Rizal Volunteers for Change, ang katangian daw ni Pastor Quiboloy ang isa sa mga kwalifikasyon na dapat gayahin ng mga politiko lalo na sa pamumuno sa bansa. Naniniwala po yung grupo namin, lalo na po nung mga nakaraan na mga issue ng ating bansa, lalo na po kay Pastor Quiboloy, na nakita po namin na meron po siya talagang leadership na nasa kanyang katauhan, lalo na po dun sa kanyang organization sa Davao. Nakita po namin kung paano niya po binuo yung mga tao doon, na naniniwala po unang-una sa kanyang advokasya and plataforma, ito man po ay mapolitika or religious group. Makita naman sa mga nagawa niya na hindi siya kurap. Para sa akin, nakikita ako kay Pastor Quiboloy, gusto ko ang death penalty, restoration for the death penalty in the country, parang makontrola ang mga masamang mga bagay na nakakasira ng ating bansa. Sa huli, nagpaabot naman ng mensahe sa butihing pastor ang nasabing grupo. Pastor Quiboloy, I am proud of you. Be strong. Pastor Quiboloy, be strong. At the end, mananaig tayo. So, nandyan ang support namin para sa inyo. Pastor Quiboloy, maraming salamat po sa pag-stand po para po sa Pilipinas, at nawa po ay dumating po yung tamang panahon na kayo po ay isa sa aming mga napiling maging senator dito sa susunod po na administration, at nawa po ay gabayan po kayo at panatiliin po na malakas na sa ngayon po ay magawa po ninyo ang tungkulin po ninyo bilang senator sa ating bayan. Maraming salamat. Matatandaan, iba't ibang grupo na rin ang nagpahayag ng pagsuporta sa kandidatura sa pagkasenador ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Una na rin dyan ang mag-ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Bukod pa riyan, ay ini-endorse rin si Pastor Quiboloy ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno
SMNI News.